Ignorante! Wala bang lechon dyan sa inyo kung saan ka man nakatira? Big deal na sa inyo yan? Eh paano yung handa ni BBM nung birthday niya? Alin ang mas mahal? Itong pag-arkila sa Duran-Duran na banda sa pag-perform sa kanyang birthday party o itong lechong baboy na inihanda sa pagkainan ng mga Duterte? DepEd or Office of the Vice President under the VP Sara Duterte which were riddled with 100% corruption or program like AKAP with zero corruption. What? AKAP zero corruption mga idol? So eto na nga, meron na pong nag-booking. Si Mayor Magalong po binuking si Speaker Martin Romualdez. Na gusto pa nilang palabasin na akala mo sarili nilang pera yung kanilang ibinibigay. Talagang halos unlimited ang pondo nila. Kung mamigay sila, nabalitaan pa namin yung 7-7, yung famous na 777 na every time na sumama ka dun sa sortie ni Speaker. Meron po akong ibubuking sa inyo at napuna ko rin po ito nung sinabi pong 7-7 system. Napakalaking pera naman ang winawaldas pala ng panahon po ni Marcos Jr. Kayo ba naniniwala kayo walang korupsyon dito po sa pamimigay nila ng ayuda? Yo, what's up mga Lodi? It's Pagay Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Happy New Year po sa inyong lahat mga Lodi. 2025 na po at siguradong marami na naman po tayong mga tatalakayin dito po sa pagpasok ng taong ito. Ito lang po yung napansin natin bago po pumasok ang 2025 mga idol, no? Dahil nga po, naglabasan po yung gantong mga imahe. About po dyan sa may lechon po sa pagkainan ni Tatay Duterte at saka ni BP Sara Duterte. Ang post pa po nito ni WhatsApp Pinas, simple lang daw sila, natawa daw po siya. Ignorante! Wala bang lechon dyan sa inyo kung saan ka man nakatira? Hindi ka pa ba nakakain ng lechon baboy? Hindi ba kayo nakapag-okasyon ng ganyan? Anak ng tinapay naman, oh. Yung mga mahihirap nga, mga idol, nakakatikim na mga ganyan. Eh, ito pa kaya na merong mga sponsors, may mga sariling negosyo, at mapera naman talaga. Hindi naman food porket sinasabing simple. Eh, wala na pong karapatan na maghanda ng ganyan sa kanilang hapagkainan ang mga Duterte. Anak ng tinapay, napaka-obob talaga nitong mga to. Tanong lang, magkano ba ang kilo ng lechon dyan sa lugar ninyo? At parang ang ignorante nyo sa lechon. Dito kasi sa amin sa Davao City mga idol, meron ka ng 5,000, eh makakapag-lechon ka na. Anak ng tinapay naman, oo. Depende sa sizing eh. Pero ewan ko lang sa kanila mga Lodi, no, kung ba't siya ignorante sa lechong handa. O eto, panoorin mo mabuti para mas lalo ka matakam. Hindi yung puro lang post-post dyan na natawa ka dahil simple lang daw sila at may lechong ganto. Pero nagkakamay si BP Sara Duterte. Anak ng tinapay naman, oh. Itong handa na ito, itong lechon na to, hindi pa natin alam kung in-sponsor lang to, binigay to sa kanila. Big deal na sa inyo yan? Eh paano yung handa ni BBM nung birthday niya? Di ba meron siyang Duran-Duran? Alin ang mas mahal? Itong pag-arkila sa Duran-Duran na banda sa pag-perform sa kanyang birthday party o itong lechong baboy na inihanda sa pagkainan ng mga Duterte? Tanong lang ha, para doon sa mga ignorante na walang pambili daw kuno ng lechon at hingi lang ng ayuda. Speaking of ayuda, yan po talaga ang totoong topic natin dito mga idol, yung about sa AKAP. Kasi sinasabi po dito ni Zaldico na 100% daw pong corrupt si BP Sara Duterte or ang mga Duterte at 0% naman daw po yung AKAP. Ikapan niya dito, do we want confidential fund like those in Davao City? DepEd or Office of the Vice President under the BP Sara Duterte which were riddled with 100% corruption or program like AKAP with zero corruption. What? AKAP zero corruption mga idol? Ang dami po niyan, may AX pa yan, meron pa po, basta marami pong ayuda sa panahong ito. Panahon ni Marcos Jr., puro ayuda po ang naging programa nila para daw po sa mga mahihirap. Pero ang nakakatanggap lang naman ng mga ayuda na yan ay yung may mga malapit na kakilala dyan po sa tagalista. If we can achieve this now, why wasn't it done before? Where did the money go? Napunta ba ito sa confidential fund o sa 27,000 extrajudicial killings? Yan po ang bukang bibig nito ni Zaldico sa pagpasok po ng 2025 January 2 po niya sinabihan kuno. May sinasabi pa po siya dito mga idol. Very timely and responsive ang AKAP program and nearly 5 million Pinoys under lower middle income status na ang natulungan nito. Malaki na nagawa ng AKAP to protect our kababayans from the impact of rising food prices last year.
Paanong hindi tataas ang presyo ng mga bilihin sa pamamahala ni Bongbong Marcos Jr.? Puro ayuda lang ang nangyayari. Puro pangwawaldas ng pera ng taong bayan at pinamumudmod ito dahil sa papalapit na eleksyon na ito. Anak ng tinapay naman, oo. Eto pa, sabi niya mga idol, AKAP has helped Pinoys cope with the effects of inflation. Ito ang nagiging lifeline ng mga Pinoys kapag sila ay kinakapos. Talaga lang? Kapag sila ay kinakapos o kayo ang kinakapos? Paano mo nasabi na walang korupsyon ang AKAP o ang inyong ginagawang ayuda? Sige nga, bigyan nyo nga po kami ng tali kung totoo nga po bang tugma ang naipamigay nyong pera sa mga kababayan nating may hirap daw kuno at yung sinasabi ninyong budget kung tugma ba sa naipamigay ninyo. Ito lang sa amin sa lugar namin. Dito sa Davao City, namumudmod ang Nograles. Si Migs Nograles at saka si Carlo Nograles na tumatakbong mayor dito sa amin sa Davao City. Halos kada linggo, meron po silang release ng ayuda dito po sa amin sa Davao City. Sa tingin nyo ba mga idol, natatali yan ng maayos yung mga lista-lista ng mga tao kuno na nakakuha ng ayuda? Bakit ako? 3 beses akong nalista. Pero kahit isang beses lang, hindi ko natanggap yung sinasabi ninyong AKAP mga idol or yung ayuda-ayuda na yan. So bakit pa kayo nagpalista, nagpapirma ng tao kung hindi rin pa pala makakatanggap? O ibig sabihin doon pa lang meron na tayong kababalaghan na napupuna. Dahil biruin nyo ha, pinalista ka, pinapirma ka, pero wala ka natanggap. Saan napunta yun? Diba? So, eto na nga. Meron na pong nag-booking. Si Mayor Magalong po, binuking si Speaker Martin Romualdez at ang sinasabi niyang AKAP. Pakinggan nyo po at panoorin ang sinasabi po ni Mayor Magalong ng Baguio City. Ito po. Lawmakers indiscriminately giving out AKAP funds, IX funds, itong mga ayuda na gusto pa nilang palabasin na akala mo sarili nilang pera yung kanilang ibinibigay. Nakita namin yan eh. We have been comparing with the other mayors, also mayors for good governance at yung aking mga fellow mayors sa ating League of Cities. At ganun din ang aming mga similar observations na talagang halos unlimited ang pondo nila kung mamigay sila. Wow, grabe naman! Unlimited ang pondo at yung iba naman takam na takam doon sa sinasabi na ayuda. Sinasabing 0% daw po ang korupsyon sa pagbibigay po nila ng tulong sa ating mga kababayang naghihirap. Ito patuloy natin. Nabalitaan pa namin yung 77, yung famous na 777. Meron po akong ibubuking sa inyo at napuna ko rin po ito nung sinabi pong 77 system. Na every time na sumama ka dun sa sortie ni Speaker, you get 777. Ito wow. 21 million, a total of 21 million. Grabe. 7 million na AIX, 7 million na AKAP, 7 million pa na tupad. O 21 million, paano kung naka-4 ka na sortie na nasalihan? Ibig mo sabihin nun, 7 times 21. Grabe mga idol! Kung totoo man to, napakalaking pera naman ang winawaldas pala ng panahon po ni Marcos Jr. Itong administrasyon na to ang maglulubog sa atin. Biruin nyo pinamudmod ang pera ng sambayanang Pilipino na pinaghirapan po natin yan para po magkaroon ng pondo ang ating bayan. Pero ang ginawa po ng administrasyon ni Marcos Jr., pinamudmod po nila at kung meron mang ginawang pangbubulsa dyan, talagang kawawa po talaga. Ang susunod na magiging presidente natin lalo po mahihirapan sa pag-angat po natin sa kahirapan. Dahil sa ginawa nito ni Marcos Jr. Tuloy pa natin. Yun yung mga allegations na binabanggit sa amin at in fact, reliable sources ang pinanggagalingan yan. Reliable sources ang pinanggagalingan niyan. So, totoo nga siguro itong sinasabi lang about sa 777. Sa inilahad po nito ni Mayor Magalong mga idol, meron po ako napuna dun po sa 777. Sabi po nila 7 million doon sa AKAP, 7 million doon sa AIC, 7 million doon sa tupat, etc. etc. A total of 21 million daw po ang malilikom kapag umanib daw po dito po sa administrasyon ni Martin Romualdez at sa kanyang backup na si Marcos Jr. Para si Martin Romualdez kasi ang presidente. Kumbaga parang extra lang po ito si BBM.
Eto po yung napuna ko mga idol ha. Di ba sinasabi po nila na itong panahon ni Marcos Jr. tinanggal na po nila yung Pogo. Pero eto po talaga ang nangyari dyan. Yung Pogo mga idol, tinago lang po nila yan. At ito nga po pinagkakitaan po nila yan dahil nga po sa tax po na binibigay po dito. At ito nga po, di umano, sinabi po ni VP Sara Duterte, si Martin Romualdez naman po pala ang may hawak nitong Pogo ngayon. At itong sinasabi nilang 777, makikita nyo rin po yan mga idol sa online casino. Hindi ba't nagkataon lang kaya ito na merong Big Win 77 jackpot dito po sa online casino at yung sinasabi po ni Mayor Magalong na meron din pong 77 million daw po kapag umani po sa administrasyon ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez. Eto yung nagtatanong lang po ha, kung totoo ba talagang wala pong korupsyon yan sa pinamimigay niyong ayuda, bakit po wala po tayong makitang mga infrastruktura o bigating infrastruktura na ginagawa po sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr.? Ang puro pa naman pinagbubuksan po nila mga lodi na mga inaugurasyon, yung mga panahon pa po ni Tatay Duterte ng mga proyekto yan. At ang mga proyekto po nila ngayon mga lodi, sablay. Meron nga po yung issue about po dito sa DPWH si Bongbong Marcos Jr. at ito si Martin Romualdez. Lahat po ng mga proyekto nila mga idol, walang mga bakal ang mga ginagawa po nila mga daan. Puro pagbubungkal po na walang katapusan. Yan po ang tatalakayin natin sa mga susunod nating vlog. Pero ito po mga lodi, yung sinasabi nilang akap na wala daw pong korupsyon, malabo po yung mangyari, lalong-lalo na ang nagsabi nito, ito po si Saldico na backup singer ni Martin Romualdez. Hanggang dito po muna mga idol. Kayo ba naniniwala kayo walang korupsyon dito po sa pamimigay nila ng ayuda? Kayo na po bahala sumagot yan. Hanggang dito lang po muna. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin kahit 2025 na.